Muted.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Malugod na paanyaya sa inyo dito sa ating Glory Tabernacle Healing and Deliverance Prayer Line. Kasama po ang Consuming Fire Radio Ministry sa gabing ito. Tayo po ay broadcasted globally sa gabing ito at nasa bahagi na po tayo ng pagpapahiwatig ng banal na salita. At bago ko po tatawagin si Pastor Mel ay ibinibigay ko kay Sister Claire ang telepono upang magbukas ng panalangin. Heavenly Father, we thank you, Lord, for tonight. Lord, we ask for your holy presence, for your Holy Spirit's presence and anointing on the word that will be shared tonight, Lord God. Lord, anoint Pastor Mel as he brings forth the word that you have given him to share with your people tonight, Lord. And Lord, let your name be glorified, honored, lifted up, and exalted on this prayer line. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Tinatawagan ko na po si Pastor Mel. Magandang gabi sa inyong lahat. Tayo ay nasa bahagi ng pagpapahayag ng banal na salita ng ating Panginoong Hesus. Tayo ay dadako sa unang ikalimang kapitulo ng Pedro, versikulo 7. 1 Peter chapter 5 verse 7. Ang pamagat ng ating salita na ipapahayag ng Panginoong Hesus sa ating puso, mga pagsubok sa buhay, mga pagsubok sa buhay. Mag-uumpisa muna tayo ng unang panalangin bago tayo magpatuloy sa pagpapahayag ng banal na salita ng ating Panginoon. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat Panginoon dahil na binigyan mo kami minsang pangmuli at pinagkaban mo kami sa gabing ito ng pagkakataon na mabigyan ka namin ng papuri, pagsamba, panalangin at pagpapahayag ng banal na salita sa prayer line na ito. Panginoon, sa gabing ito dalangin ko, Panginoon, o dalangin namin na ibubuhos mo ang iyong mahal na espiritu sa lahat ng kaluluwa, nipon mo sa iyong harapan. Panginoon, aming Ama, sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, hinihiling po namin na katatagpuin mo ang pangangailangan ng bawat isa na narito sa Prayer Line Live, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, alam namin ang aming kaligtasan, ikaw ang aming lunas, ikaw ang aming ilaw. Ikaw po ang aming landas, ikaw po ang aming lakas, Panginoon. Ikaw po ang aming kanlungan, ikaw po ang kagalingan, at ikaw po ang aming buhay. Igawad mo, Panginoon, ang kaluluwatian ng iyong mahal na espiritu upang makapasok ang bawat isa sa amin sa iyong mahal na presensya sa gabing ito. Patuloy, Panginoon, na ikaw ang aming papagpapalain, Panginoon, dahil alam namin na ikaw lamang ang magpapala sa iyong mga anak dito sa prayer line na ito. So, Panginoon, ibibigay namin sa iyo ang lahat ng karangalan, lahat ng pasasalamat sa gabing ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Punta po tayo sa 1 Peter chapter 5 verse 7, unang ikalimang kapitulo, versikulo 7 ng ating text tonight. Kung papayagan nyo, tumingala kayo sa langit sa kadiliman ng gabi. Panoorin ninyo ang hindi mabilang na bituin na nagkalat sa langit. At itanong nyo sa iyong sarili, maari kayang ang Diyos na lumikha ng lahat na iyon, ng mga bituing iyon ay magkaroon ng interes sa buhay ng isang tao na katulad ko, katulad mo sa prayer line na ito? Ano ang dahilan upang ikaw ang pagmalasakitan ng ating Panginoon? Mahirap paniwalaan, ngunit iyan ang turo ng Biblia. Dahil sa sulat ni David, kung pupunta po tayo sa Psalm
8, chapter 8, verse 3 to 4, o Awit, Kapitulo 8, versikulo 13. Kung pupunta po tayo doon, tayo na tingnan, basahin natin ang Psalm chapter 8, verse 3 to 4. Okay? Chapter 8, verse 3 to 4. Babasahin ko po sa Tagalog, chapter 8, versikulo 1. Sabi dito, pagkat binubulay-bulay ko ang iyong mga langit, ang gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at ang mga bituin na iyong inayos. Ano ang tao upang iyong alalahanin siya, at ang anak ng tao upang iyong dalawin siya? Ito po ang nasasabi sa Awit, Kapitulo 8, versikulo 3. Madalas ay nagtatanong ang marami kung talagang ang Diyos ay naghari sa kasaysayan ng buong mundo. Kaya hindi mahirap maniwala kapag mabuti ang takbo ng buhay ng tao, ngunit sa harap ng hindi maipaliwanag na pagdurusa, paghihirap, paghihinagpis, mahirap tanggapin na ang Diyos ay naghahari at namamahala sa ating buhay kung tayo ay may mga pagsubok, may mga hinagpis, may mga kahirapan. So hindi tayo naniniwala na ang Diyos nga ay naghahari sa atin. Sa ang propetang Isaiah, siya ay nabuhay sa isang panahong walang pagkakaiba sa atin. Patuloy ang pagsama ng takbo ng mga pangyayari. Kaya mahirap ang buhay. Patuloy ang pagtaas ng mga bilihin. Sa panahon ni Isaiah, walang pagtitiwala ang mga tao sa pamahalaan. Nababatid pa ba nyo ngayon na ganun din ang nangyayari? Ang mga tao ay nawawala na ng pagtitiwala sa pamahalaan. Sa katotohanan, ang 10 tribo ng Israel ay naging bihag ng mga kaaway. Ngunit iyon ay hindi kaila sa Diyos, kaya't sinugo niya si Isaiah upang aliwin o encourage ang kanyang bayang Israel. Iyan ang nilalaman ng huling bahagi ng aklat ng Awit. Kaya sa kabanatang 43, mababasa natin dito sa aklat, sabi dito, pag ikaw ay daraan sa karagatan, sasamahan kita. Hindi ka madadaig ng mga suliranin. Dumaan ka man sa apoy, di ka maaano. Hindi ka maibubuwal ng mabibigat na pagsubok. Pansinin ninyo ang pag-alala ng Diyos dito sa aklat na ito. Hindi niya sinabing kung sakali, kundi sinabi niya pag. Ibig sabihin, pag dumaranas ka ng kapighatian, pag ikaw ay dumaraan sa apoy, sa karagatan, hindi niya sinabi kung sakali ka mang daraan sa apoy. Sabi niya, pag habang ikaw ay dumaraan sa pagsubok, habang ikaw ay lumalakad sa kapighatian. Yan ang ibig sabihin dito. Sa ibang salita, hindi pinangako ng Diyos na hindi dadaan sa paghihirap ang kanyang mga anak. Ibig sabihin, hindi exempted tayo sa mga paghihirap sa buhay. Ngunit pag sila'y dumaan sa paghihirap, ito naman ang pangako ng Panginoon, siya ay magiging kasama nila. Sasamahan tayo ng Diyos
Sasamahan tayo ng Panginoong Hesus kung tayo ay dumaraan sa apoy. Sa orihinal na wika, 3 larawan ang ginamit ng Diyos. Sabi dito, tubig, ilog, at apoy. Tubig, ilog, at apoy. Ito ang daraanan ng mga anak ng Diyos. 3 katotohanan ang ipinapahiwatig nito tungkol sa mga pagsubok na ating daraanan sa ating buhay. Kaya pinahihiwatig ng tubig ang lalim, ang ilog ay ang ligalig, at ang apoy ay tindi ng pagsubok. Kaya ito ang simbolo ng 3 ito. Tubig, kung gaano kalalim ang iyong pagsubok; ang ilog, kung gaano kaligalig; at ang apoy ay kung gaano katindi. Kung kayo'y katulad ko, ayaw ninyong dumaan sa pagsubok, o marami sa atin na hindi ayaw natin na dumaan sa pagsubok. Gusto natin na karangyaan lamang, walang mga pagsubok. Ngunit hindi iyan ang pangako ng Diyos sa atin. Hindi siya nagsabi na ang buhay mo ay pawang karangyaan lamang, kundi ikaw ay dadaan sa mga pagsubok. Ito ang pangako ng Diyos. Ngunit, sabi niya, ako'y magiging kasama mo sa iyong paglakad sa mga pagsubok na daraanan. Ako'y nasa iyo. Ako'y kasama mo. Bakit? Bakit ba ganito ang pangako ng Panginoon? Sapagkat ikaw ay aking anak at inibig kita. Ako'y namatay dahil sa iyo sa cross. O kay gandang isipin ito, tayo'y mga anak ng Diyos ay mahalaga. Tayo ay mahalaga sa kanyang harapan, at tayo iniibig niya ng walang hanggan. Kaya't aalagaan niya tayo kung tayo ay dumaraan sa mga pagsubok sa buhay na hindi natin kayang gawin, ay natin kayang subukin na ma-solve ang mga suliranin natin. Kaya ang pagsubok ay bahagi ng buhay ng bawat Kristiyano. Okay? Ngunit para sa isang anak ng Diyos, siya ay may katiyakan. Ang Diyos na lumalang sa kanya, ang Diyos na lumalang ng mga buwan, ng mga bituin, ay kasama, ay isa ring Diyos na nagmamalasakit at kumukup-kup sa abat sa bawat isa sa atin. Gaano man kalalim ang kaguluhan ng iyong buhay, gaano man katindi ang palo ng pagsubok sa buhay, ang Diyos ay kasama natin. Kaya hindi tayo maaanod, hindi tayo mabubuhal, at hindi tayo masusunog. Kaya itong 3 simbolo, tubig, ilog, apoy, ay hindi tayo masusunog, hindi tayo mabubuhal, at hindi tayo maaanod. Punta ulit tayo sa 1 Peter chapter 1 verse 7 o unang Pedro kapitulo 1 ika-6 na bersikulo. Okay? Basahin natin. Punta po tayo doon sa 1 Peter. Hallelujah. Andiyan na po ba kayo? 1 Peter chapter 1 verse 7. Sabi dito, at sa kabanalan ay ang mabubuting kalooban sa kapatid, at sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Okay? Walang ibig maghirap. Yan ay katotohanan. Walang ibig na magdusa o kaya dumaan sa mga matinding pagsubok. Wala. Kung magagawa lamang natin ay lalakad tayo sa ibabaw ng tubig kaysa lumangoy
Yan ang gusto natin. Ngunit bawat tao, anak man ng Diyos o hindi, ay dumaraan sa paghihirap. Tayo ay dadaan Tayo ay daraan sa paghihirap. Ngunit para sa isang anak ng Diyos, ang tubig, ang ilog, at ang apoy ay kanyang mapagtatagumpayan sapagkat ipinangako ng kanyang ama na siya'y magiging kasama niya. Ang ating Diyos ay magiging kasama natin sa ating mga pagsubok, sa ating mga paghihirap, sa ating mga pagdurusa. Maaring may magsabi sa inyo na iyan ay pangako ng bansang Israel noong panahon. Totoo, ngunit sa Bagong Tipan, the New Testament ay paulit-ulit na ipinakikita na ang isang Kristiyano ay hindi dapat matakot. Hindi dapat sumuko sa panahon ng pagsubok sapagkat ang ating Panginoong Hesus na nangakong magiging lagi niyang kasama at magbibigay ng tagumpay sa lahat ng mga pagsubok na daraanan ng mga anak niya o ang mga Kristiyano. Kaya nga may mga pagkakataon ang pagsubok ay tanda ng Pagsubok ay tanda ng pag-ibig ng Diyos. Pinahihintulutan ng Diyos na dumaan ang kanyang mga anak. Saan? Sa landas ng paghihirap. Bakit? Sapagkat may nais siya na gawin sa buhay natin, sa buhay nyo, na hindi mangyayari maliban na lamang sa gayong paraan. Bihirang tao ang hindi humahanga sa ginto. Ito ay kaalaman ng bawat isa. Kaya humahanga tayo sa ginto. Ngunit, anong nangyayari sa ginto? Hindi lamang ito maganda, kundi napakamahal na bilihin. Ngunit ang dalisay na ginto, pakinggan nyo ito, ang pinaka-pure o dalisay na ginto ay dumaraan sa maraming pagsubok bago naging dalisay na ginto. Iyon ay hindi maganda sa simula, kundi marumi at maraming halong hindi ginto. Bago naging purong ginto, iyon ay daraan sa napakainit. Okay, napakainit na apoy upang masunog ang hindi ginto at ang lumabas ay isang bagay na tunay na mahalaga at maipagmamalaki. Ganito rin ang gagawin sa mga anak ng Diyos na tayo ay dadaan sa mga pagsubok, mainit na pagsubok bago tayo lumabas na dalisay na ginto. Sulat ni Apostol Pedro sa ating aklat ngayon, ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malamang kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya. Kaya nga sa Isaiah Kabanata 43 ay nagpatuloy ang Diyos sa pagbibigay ng mga pangakong kanyang tutuparin sa kanyang bayang Israel. Pangako ng Diyos. Ano ba ang pangako ng Diyos sa mga anak ng Diyos? Ako'y magiging kasama mo. Ako'y magiging kasama mo. Yan ang pangako ng Diyos. Ibibigay ko ang ibang tao na pantubos sa iyo. Ibabalik ko ang iyong anak mula sa silangan at titipunin mula sa kanluran. Dito po sa Isaiah 43, Isaiah 43. Kaya ibabalik ko ang iyong anak mula sa silangan at titipunin mula sa kanluran. Ito ay isang pangakong sinimulang tuparin ng ating Panginoong Hesus sa bayang Israel. Sabi dito ay gagawa ko ng daan sa parang
at ang mga ilog sa ilang. Napakaraming magagandang pangako ang Diyos, ngunit kailanman ay hindi niya ipinangakong hindi daraan sa pagsubok ang kanyang mga anak. Okay? Maari ba nating angkinin para sa ating mga sarili ang pangakong para sa bansang Israel lamang? Hindi po. Ako'y naniniwalang maaari at higit pa sapagkat itinuturo ng Biblia sa gabing ito sa atin sa pamagitan ng 1 Peter chapter 1 verse 7 o unang kapitulo ng Pedro versikulo 8, hindi ipinangako ng Diyos na ang araw ay laging sisikat at ang langit ay laging magiging bughaw or blue. May panahong kukulimlim ang langit at hindi sisikat ang araw. Ngunit ipinangako ng Diyos na siya ay kasama natin sa bawat oras ng ating buhay. Dumiliman ang langit at bumuhos man ng malakas na ulan o bagyo o typhoon. Siya ay kasama natin. Yan ang pangako ng ating Panginoon. Punta pa tayo sa Santiago, unang kapitulo, versikulo 12. James chapter 1 verse 12. Santiago kapitulo 1 versikulo 12. Okay? Ang sabi dito, mapalad ang taong nananalig tapat sa kabila ng pagsubok sapagkat matapos siyang subukin, anong mangyayari? Tatanggap siya ng putong o reward. Alam nyo, ang layunin ng Diyos, layunin ng ating Panginoon ay akayin tayo sa itaas ng bundok, sa tugatog ng tagumpay. Ngunit iyon ay hindi natin mararating kung hindi daraan sa sa mga pagsubok, sa mga baku-bakong landas na maaring puno rin ng tinik o putik. Ang pagsubok at paghihirap ng tao ay bahagi ng ating paglalakbay, lalo na kung tapat tayo sa pagsunod sa Diyos. Hindi pinahihiwatig ng pagsubok na tayo'y pinahihirapan o pinarurusahan ng Diyos o mahinang ating pananampalataya. Sa halip, ipinakikita nito na tayo'y mahal at mahalaga sa Kanya. May 5 bagay na nais kong ibahagi tungkol sa mga pagsubok sa buhay natin. Tandaan po ninyo ang 5 bagay na ito. Kung kayo ay dumaraan sa mga pagsubok na mga suliranin na hindi nyo kayang gampanan, ito ay 5 bahagi na kung kayo ay dumaraan na pagsubok, ito ang iyong hahawakan. Una, hindi tayo iniiwan ng pagsubok tulad ng tayo'y datnan nito. Ano ang ibig sabihin nito? Binabago at dinadalisay ng pagsubok ang ating buhay. Parang ginto, dinadalisay ka, nagiging pure ka. Ang layunin ng Diyos ay tayo'y tunay na maging kalarawan niya in His own image, likeness. At iyan ang isang bunga ng pagsubok. Sa Ingles, sabi niya, I want you to be in likeness with me. Okay? Pangalawa, ipinakikita ng pagsubok ang uri ng ating pananampalataya at pagkatao. Tulad ng pagsusulit, ipinakikita nito ang nasa loob natin. Ang ating pag-asa ay makapasa tayong lahat. Ngunit marami sa atin ang bumabagsak at paulit-ulit na kumukuha ng
examine dahil hindi tayo makapasa. Kaya kailangan natin ang pananampalataya sa Kanya upang magampanan natin kung anuman ang pagsubok na daraan sa ating buhay. Yan ang pangalawa. Pangatlo, ang pagsubok ay nagpapalakas at nagpapatibay. Okay? Nagpapatibay sa ating pagkatao. Kung walang pagsubok, tayo ay manghihina. Dahil sa pagsubok, tayo ay pinapalakas niya at pinagtitibay. Kung paanong lalong tumitibay ang isang punong kahoy sa harap ng bagyo, tandaan natin na at kung paanong lalong tumitigas ang bakal sa pamagitan ng mainit na apoy, gayon din ang ginagawa ng pagsubok sa buhay natin. Lalong tumitibay tayo at lumalakas ang ating pananampalataya sa Kanya. Dumaan man tayo sa mga pagsubok. Napansin ba ninyo, halimbawa na napakahirap para sa isang taong lumaki sa gitna ng kasaganahan, yung mayayaman at kaginhawahan. Pag siya'y dumating sa paghihirap, ano ang mangyayari? Hindi niya magampanan. Ngunit ang isang taong lumaki sa hirap at sa mga pagsubok ay hindi alinta ang bagyo na darating sa kanyang buhay. Pang-apat, ang pagsubok, gaano man katindi, ay panandalian lamang, temporary. Walang paghihirap na hindi magtatapos. At kung ihahambing natin sa kawalang hanggan, anumang paghihirap ay hindi na panandalian lamang. Bawat pagsubok ay may katapusan. Bawat pagtitiis ay may katapusan. Ikalima. Ang ikalima ay ang pagsubok ay paraan upang lalo natin maranasan ang pakikisama at kapangyarihan ng Diyos. Dahil ang pangako niya ay kasama natin siya sa oras ng ating mga pagsubok. Isang pastor ang example na in-check ang nabilanggo ng 50 taon sa China at sumailalim sa mga komunista. Ito ay isang pastor. Ang parusa sa kanya ay magtrabaho sa sakahan at ang kanyang katungkulan ay maglagay ng pataba. Ngunit ang patabang ginagamit ay dumi ng tao. Kaya't ang kanyang gawain ay sa dumihan ng tao araw-araw sa 50 taon. Sa simula raw ay parang kinamuhian niya ang gawaing iyon dahil walang karangalan. Hanggang natuklasan niya, iyon ay isang magandang pagkakataon upang malakas niyang maaawit ang maraming awiting Kristiyano at bigkasin ang maraming talata sa Biblia na sa ulado niya. Pambihira raw yung pagkakataong sapagkat walang gwardyang nais maging malapit sa kanya. Doon raw niya tunay na naranasan ang pakikisama at kapangyarihan ng Diyos. Walang pagkakaiba ang pagpatutuo ng marami ng in-check na ito na Kristiyano na nabilanggo dahil sa kanyang pananampalataya ay hindi mabilang na lingkod ng Diyos na inuusig at pinarurusahan. Kaya noon daw nila tunay naranasan ang presensya ng biyaya ng Diyos sa kanilang pagdurusa, sa kanilang sa kanilang buhay ng pagtitiis at pagdurusa at pagsubok. Iyon din ang marami nating maging patutuo. Sa oras ng ating pagsubok,
tayo ay binibigyan ng lakas dahil kasama natin siya bawat oras ng ating buhay. Ito po nagtatapos ang ating mensahe sa gabing ito. Salamat Panginoon sa binigay mong salita sa gabing ito. Ikaw Panginoon ay patuloy namin na sasambahin. Aming Ama, salamat na yung pagmamahal at sa iyong kabutihan na minsang pangmuli ay kalooban mo kami ng pagkakataon upang magkatipon-tipon sa inyong harapan at mabigyan ka ng papuri. Mabigyan ka ng pagsamba at panalangin at pagpapahayag ng banal na salita, Panginoon. Kaya sa gabing ito, Panginoon, salamat na ikaw ay namagitan sa bawat isa sa amin na nasa harap mo sa gabing ito. Ang iyong mga lingkod sa prayer line na ito, ikaw ay nasugatan dahil sa aming kasalanan, Panginoon. Ikaw ay binugbog dahil sa aming mga kasamaan. Kami po ay gaya ng mga tupang ligaw na minahal mo pa rin at pinasan mo ang aming kasamaan. Kung ano po ang pagkasagip mo sa bawat isa sa amin na narito sa harap mo, dalangin namin na gawin mo rin po sa lahat na walang ilaw sa kanilang buhay, lalong-lalo na ang aming mga mahal sa buhay, lalong-lalo na ang aming bansang Pilipinas. Panginoon, sa lahat ng aming mga kababayan, 10 ng aming mga kaibigan o mga kamag-anakan dito sa Amerika at sa Pilipinas, Panginoon. So Panginoon, ngayong gabi tinataas ko po ang mga may sakit at mga may karamdaman sa kanilang pangangatawan, Panginoon. Hipuin mo po ang bawat isa sa kanila dahil ikaw lamang ang aming kagalingan, Panginoon. Dalangin namin, O God, na minsan pang muli ay ibubuhos mo ang iyong mahal na Espiritu sa lahat ng kaluluwa na narito upang ang iyong kaluluwatian ay umilaw sa aming mga buhay, Panginoon. Panginoon, buong puso at kaluluwa naming ibinibigay sa iyo ang lahat ng pagpapupuri, lahat ng karangalan, lahat ng pagsamba, lahat ng pasasalamat sa gabing ito na iyong itinakda. Sa pangalan ni Jesus na nagbigay ng kanyang buhay, nag-alay ng kanyang dugo at nabuhay na muli sa pamamagitan ng mahal na Espiritu at kapangyarihan ng ating Ama. Salamat Panginoon sa gabing ito. Ikaw ay patuloy naming pupuriin habang kami ay nabubuhay, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. At lahat ay magsabing, Amen. Hallelujah. Salamat, Pastor Mel, sa mensahe Unmuted. mo ngayong gabi at tayo nga Muted. sa mga pagsubok. Ang title po ng kanyang mensahe ay Mga Pagsubok sa Buhay at ang mga scripture reading ay kinuha niya sa 1 Peter 5 verse 7, Psalm 8 verses 3 to 4, Isaiah 43 verse 2, 1 Peter 1:8, James 1 verse 12. Hallelujah. Sana'y basahin niyo muli ang mga verses na ito upang maintindihan ninyo ang ating mensahe sa gabing ito. Once again, ang message niya ay mga pagsubok sa buhay. Hallelujah. At tayo po ay nasa gawina na kukunin natin ang mga prayer requests. Muli, ito po ang Glory Tabernacle Healing and Deliverance Prayer Line kasama ang Consuming Fire Radio Ministry. Tayo po ay broadcasted globally sa gabing ito. At nasa portion na po tayo na kukunin ko ang mga prayer requests upang itaas natin. Hallelujah.
Sino po ang may mga prayer request sa gabing ito? Letter should be gone. Sister Claire, may prayer request ka? Yeah, that's what basically the bottom line is. Tinatawagan ko po ang cellphone 347439. As we speak, 0891. will. Oh, hi. Pastor Ed. Think you're doing Yes. Kumusta po? Magandang gabi. what God's Magandang gabi. Welcome back from the Philippines. Salamat naman po rin ang Panginoon. Meron ka bang praise report, testimony ng iyong misyon? Marami po. Hallelujah. Hallelujah. Ibig naming marinig. Glory to God. Okay. Ako'y nakabalik na galing sa 50 araw na missionary work sa Pilipinas. you gotta make Amen. Una ay it's not nakiramay ako sa pamilya ni Brother Aldo, namatay yung mother niya. So, nag-conduct kami ng memorial service. At Brother nandoon Aldo. yung kanyang buong pamilya, mga kapatid, mga pamangkin, mga kamag-anak. So, mahigit 30 sila and we have a 2-day service and then nagkaroon na rin ng Bible study at a prayer meeting. Amen. So, 2 araw yun. Ang sumunod na pinuntahan ko ay kamamatay din lang ng auntie ni Brother Romel, Pastor Romel. Oh. Sa Living Faith Christian Church siya. wondering, and I've heard it. Andin doon sa bahay nila, may simbahan din, Living Faith din sa San Juan, Batangas. So, tumuloy din ako doon. Yung kinabadi Aldo naman sa ano yon, sa Lipa, Batangasin, Lipa City, Batangas province. So, after 2 days, doon ako sa San Juan. Self-worth is dead. 1 day lang din naman ako. Then, nakaikot ako sa 3 bayan ng Bulacan, sa Malulos, sa May Kawayan, at saka sa Santa Maria. Ang sa Malulos ay nakadalawang araw din ako na Bible study sa pamilya ng mga Ruwa. At sa May Kawayan, pamilya naman ng kapatid ko at mga 2 anak niya. So, nakaisang araw ako doon but we have a good fellowship and teaching din. Saan yun? Sa Santa Maria, Bulacan ay may kaibigan tayong pastor doon, si Pastor Esplago. At sumama, nag-Bible study kami doon sa kanilang mga inaakay. And then, Why you were there? pumunta kami sa bayan-bayanan ng Nueva Ecija doon sa San Isidro at saka San Leonardo. Nandoon sina Dennis and Arlene at mga anak. Oh. So, kasama namin sila sa Bible study at saka sa service. Nagkaroon pa nga ng Christmas celebration yung mga kapatiran doon. And Arlene did the children's games. So, nasiyahan din ang mga mag-anak doon. Mga farmers yung nandoon sa San Isidro and maganda yung puso nila. Sila ay gutom sa salita at uhaw sa fellowship. So, we share the word and with that, it was a real blessing. And sa San Leonardo ay nakiyate ako sa kasiyahan ng kapatid ni Sister Jeanette. Ang kapatid niya si Bert, at Tony Aguilar ay kinasal yung anak niya si L.A. Aguilar. So I shared with them at pati yung mga kamag-anak both sides ay nagkaroon din kami ng fellowship, Bible study, and of course sharing and Bible reading. Then, umuwi ako ng Bacolod. May mga request din kasi sa
sa mga kamag-anak ko, mga pamangkin, nakibahagi din ako sa Salvation Army, sa worship nila, and we attended to some groups. Marami mga grupo doon na kailanganin nila ang pagpahayag ng salita ng Diyos. So we were there. Ang dalawang very exciting na wala sa plano pero natuloy ay may isa kaming kaibigan na sergeant siya sa isang kampo. And they have a huge camp, maraming mga manggagawa doon na wala silang malaking kita, but they are there whole day long sa camp, army camp yun. So, tinanong ko kung ano man pangailangan nila, ang sabi nila they need some seeds and some things na magkaroon sila ng kabuhayan. So, nakipagpanayam ako sa mga kaibigan ko, sa mga contacts ko. And one brother, one family is willing to donate 3,000 seeds ng niyog para may tanim doon sa kampo. And they will also provide hogs, mga baboy at mga manok at kambing. So malaking katuwaan doon. And naghingi din sila ng mga Bible. So nag-iipon ako ng Bible ngayon, ipadala ko doon. And then kininik ko sila sa simbahan ng Salvation Army doon sa Morsia. And yun ay mag-start na sila ng service doon sa kampo. So it was not really planned. Ang isa pang exciting thing ay napadala ako doon nga sa kaibigan ko doon sa faculty presidensya ng Cedar College. Cedar College is a Christian institution and ang presidente noon ay nabahala kasi nahinto na yung tulong ng mga sponsors nila. So maraming mga estudyante doon na nangangailangan ng scholarship grant. Sabi ko, I will ask some friends, pero nag-pledge din ako na makatulong doon kahit papano. So it was also a beautiful, wonderful encounter with people who are in need, not only sa mga pangailangan na personal and material, but also sa Word of God. So, ang pastor nga doon ay, ang chaplain nila sa eskwelahan na yon ay willing din mag-coordinate dito sa atin at ano yung makatulong. So, it was really a blessing. And then, yung bahay ng kaibigan ko, 2 beses ko silang dinalaw at kami, Bible study kami, we spoke about yung towards Christmas kasi yun and then after a day or two towards resurrection. So nabuhayan sila pati yung kamag-anak nila doon sa farm. So it was a blessed event. Another friend na kahati namin dati sa Salvation Army, nakadalaw dito ang magulang niya ang broadcast from Costa Rica there for a while, didn't he? So here, I gotta call you back. I gotta reconnect here just a second. Okay, bye. This service is provided by freeconferencing.com. Access code accepted. There are 3 participants in this conference. This conference is being recorded. Please announce yourself. And again, ako sa Bacolod, I visited some friends. Kasi sa Abril ay babalik ako doon at magkaroon kami ng Golden Jubilee Reunion. But we have some classmates na nasa hospital. Actually, may isa kami classmate na nasa ICU. So, dinalaw ko rin and nag-pray kami. There are many encounters doon sa mga kamag-anak ko rin, mga pamangkin, mga apo na nga ang iba.
Ang isang pamangkin ko na pinag-aral ko ng nursing, nakagraduate na siya nasa Saudi. Yeah. Umuwi sila ng Bacolod para magpakasal. So I was there also as one of the principal sponsors. So I gathered also the family, we prayed, and we also shared the Word of God. So napakalawak ng gawain, no? If we just take a look na kung ano yung magagawa natin in spite ng, siyempre, gastos, and then ang panahon, and more than that, hindi naman natin lahat ng mga but the Lord brought us together in some reasons and purpose na beyond our measure. Sabi nga, sa Roman, di ba, Book of Romans 10, na sabi nga, all things work together for good to those who love God. So ako naniwala doon. At dinadala ko yung bandera ng Panginoon na magpahayag tayo sa lahat at kanino pa man sa ating Jerusalem, Samaria, Judea, at saka sa ating mas part of the world. So, purihin ng Diyos na ang panahon na yun ay nagamit talaga sa kanyang mga purposes, sa kanyang mga binalak na hindi man lamang natin naisip pero natuloy. At hindi man lamang tayo handa, pero ang Diyos ay handa all the time. So, in-equip niya lang kami, ang aking team, na magkaroon ng pagkakataon, and it was all wonderfully accepted by sa mga nakarinig ng pahayag ng salita ng Diyos. Amen. Marami pa akong masasabi, but somehow, I think baka marami pa rin ibang gusto mag-share o mag-pray. Unahin ko lang ay ang kalakasan ng Panginoon. Kasi pagdating ko dito ay medyo malamig at mataas ang snow. Magkaroon na naman tayo ng snow bukas ng gabi hanggang Huwebes. Hopefully, matapos na itong snow na to kasi na-hamper yung ating mobility. But praise God. Pag-pray din natin ang Christ All Nations and si Bishop Apostle Satia at ang mga pastors doon. Okay lang, Bishop Mel and Pastor Marina, Evangelist Claire, salamat sa pagkakataon na makapagpahayag tayo at makashare ng mga gawain ng Panginoon. Amen. 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 Oo. Salamat, Pastor Ed. Praise the Lord. At tatawagin uli kita mamaya sa prayer. Amen. Amen. Mag-pray na lang ako para mabigay ko na yung aking Okay, mag-pray. Calling me back. Okay. Hindi kasi may mga darating na calls din ako. Pero sabi ko, wag muna niyo akong gambalain at ako'y makipag-prayer doon sa Glory Tabernacle. Amen. Amen. So I'll pray. Salamat po Diyos sa iyong kabutihan at pagpapala. Kami ay nagagalak na binigyan mo kami ng pagkakataon na makipag-connect sa kay Bishop Mel, Pastor Marina at Evangelist Claire at sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon na naway mabigyan din kayo ng inspiration sa ating panalangin na ang Panginoon napakabuti at hindi tayo pinabayaan. Kung saan niya man tayo dadalhin ay He give us the opportunity and equip us with the word, with provision and protection. At salamat Panginoon sa ating mga kamag-anak, sa aking pamilya dito, sa aking asawa, sa dalawang anak kay Diyos and Edson. Ang 4-year-old na apo namin ay nag-birthday kahapon, 4 na taon na siya. Kaya noon sa iyong pagpapala na kami ay iyong tinawag at kami ay makapagbigay pahayag na walang hadlang. At inaako namin na ikaw ang aming Diyos, aming sinusunod, aming sinasamba at pinagpapuri sa lahat at napaman. Aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat, Pastor Ed. Okay, God bless. Sige, thank you. Amen. Sino pa po ang nasa linya sa gabing ito?
Hi, Pastor Marina. Good evening. Hi, Sister Laila. Opo. Maaaring pakitaas ang ating bansang Pilipinas, gayon din ang ating mga kapatiran doon, lalong-lalo na ang mga pastors na naghihirap sila sa ngayon dahilan sa mga nangyari sa ating bayan. Okay, Sister Lai? Mahal na Diyos, kami po ay nagpapasalamat Amen. sa gabi ito at tinipon po ninyo kami sa pamamagitan ng prayer line na ito upang makapagbigay papuri, pahayag at magpasalamat sa lahat ng inyong mga ginagawa at kabutihan loob para sa amin. Salamat po sa salita na pinagkaloob mo kay Pastor Neil. Salamat din po sa magandang testimonya na ipinahayag po ni Bishop Ed. Salamat po sa at iningatan niyo po siya sa 50 araw na pagmimisyon niya sa Pilipinas at siya po dinala niyo ligtas na muli dito sa bansang Amerika upang aming makapiling na muli. At tinataas din po namin sa gabing ito ang bansang Pilipinas na patuloy pa rin po nagdadanas ng kahirapan. At hindi lang po kahirapan, kundi mayroon pong malaking kasalatan sa pagkain, sa pananamit, sa trabaho, kasalatan ng masisilungan, kawalan ng tahanan, kawalan po ng malinis na komunidad. Kaya tinataas po namin sa inyo aming bansa, Panginoon, na naway pasiglahin niyo pong muli ang aming mga kabukiran, kabundukan, karagatan, at ang mga tao po, ang puso ng mga bawat tao ay papagtibayin ninyo na sana'y magmawala o manghina ang kanilang pananampalataya sapagkat ang mga pagsubok ay hindi matapos. Hindi matapos ang mga pagsubok sa bawat buhay, hindi lamang sa mga nasa bansang kapatiran natin doon, kundi sa mga kapatiran din po dito sa Amerika. At hindi lang po ang mga kapatiran ang nagdadanas sa kahirapan, Panginoon, gayon din po ang mga pastor, ang inyong pong mga tagapastor na inatasan ninyo magpastor sa inyong mga tupa. Tinataas po namin sa inyo ang mga pastor na patuloy na buong puso naglilingkod at nagpapala, nagtuturo sa inyong mga tao, Panginoon. Ang mga pastor, pagpalain niyo po ang kanilang buhay na may asawa, ang kanilang mga anak, palakihin ninyo at sana po ay patuloy ninyo silang tustusan sa lahat ng mga kanilang pangailangan. Pagbukuri na inyong pagmamahal ang mag-asawahan na pastor at ang buong pamilya, 10 ng kanilang mga anak, upang ito'y maging isang tahanan na buong puso naglilingkod ang lahat ng nakatira doon sa inyo, Panginoon. Kayo po ang maghari sa bawat isang tahanan ng ating mga kapatiran at mga pastor at mga iba pang naglilingkod doon. Napapasalamat po kami sa mga tulong na ipinadala ng mga bansa na tumulong sa nakaraang kalamidad. Pagpalain po, Panginoon, ng mas doble pa ang kanilang mga ipinagkaloob sa aming bansang Pilipinas. Pagpalain niyo po ang mga bansa nito, 10 ng mga pamunuan ng bansa nito na nanguna na magpadala ng mga doktor, kain, pananalapi at pananamit. At ang aming pong gobyerno, Panginoon, ng bansang Pilipinas, tinataas po namin mula sa presidente hanggang sa kababaang tauhan ng gobyerno sa mga maliliit na barangay. Lahat po sana sila, Panginoon, ay pagkalooban niyo ng bagong puso na tunay at matapat na makapaglingkod sa inyo. Sapagkat ang lahat po ng aming ginagawa, Panginoon, maging maliit o malaki ay may katumbas na kaparusahan o
reward kung amin pong pagbubutihin ang tunay na paglilingkod sa inyo. Pagkat nakikita niyo po ang lahat ng aming mga kilos at gawa at wala makapagtatago ng lihim. Kayo po ang aming Diyos na lumikha sa amin at nawa po ang bawat isa ay pagkalooban niyo na bukas na puso na tumanggap ng inyong pagpastigo o inyong pagtuturo upang kami ay matuwid ng landas. Salamat po muli sa gabing ito. At itinataas po namin ang Glory Tabernacle Church, sila Pastor Mel, Pastor Marina, Sister Claire, ang lahat ng mga kapatiran na mga mananampalataya at mga nananalangin para sa mga suliranin at sakit na mga dumadalo sa prayer line na ito, Panginoon. Kayo po ang bahala magtusto sa lahat ng kanilang mga pangailangan, kagalingan sa kanilang mga karamdaman, at higit sa lahat po ay huwag po sana kaming mapalayo, Panginoon, sa inyo, kundi bagkus malapit sa bawat araw at bawat sandali na aming buhay hanggang sa inyong muling pagbabalik. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Nabubuhay, paghaharing kasama mo. At sa isa po ng dalang na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sister Lai, pwedeng kumanta ka? Amen. Oh. Mamaya na siguro. Tawagin uli kita upang magkanta, ha? Opo. Okay. Okay, Sister Claire, can you pray first? Okay. Ikaw ako, mahal ni Kristo. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this prayer line, Lord God. We thank you, Lord, for the word that went forth today through Pastor Mel. Lord, we don't have to be afraid, Lord God, because you are always with us. Despite the trials and tribulations we have, Lord God, your love keeps us, Lord God. And Lord, you're doing something in our lives. We have to pass through the fire as we are like pure gold, Lord God, that all the impurities, all the dross will be taken away, Lord God. And as we go through those trials, you refine us as gold. You refine us in our faith, Lord God. And Lord, your promise to us is that I'm with you and that you will do a new thing, Lord God. Like in Psalm Isaiah 43:19, Lord God, you said, I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Lord, we thank you, Lord, for your word today, Lord God, that despite those trials and tribulations we go through, Lord God, you give us joy despite the circumstances we go through, Lord God. And even as that Chinese worker, Lord God, he sang despite what he had to go through. He sang songs, Lord God, that people could hear him rejoicing in you, Lord God. And he felt your presence even though he was in the midst of difficult circumstances, Lord God. Lord, help us, Lord God, to be that way, Lord God, that, Lord, no matter what we go through, Lord God, our eyes will be continually focused on you, Lord God, that nothing will move us, nothing will sway us from our eyes are looking upon you, Lord God, and your presence is always with us, Lord God. Lord, tonight, Lord God, we thank you, Lord God, for all the leadership, Lord God, all the pastors, all the ministries represented on this prayer line. We thank you, Lord God, for giving us the opportunity to share your word on this prayer line, Lord God. We thank you, Lord, for the opportunity that you give us to pray for your people, Lord God.
And Lord, we pray that as this radio broadcast goes forth, Lord God, that people will be blessed and encouraged by your word, Lord God. And Lord, that when they come in to give their prayer requests, Lord God, that you will answer them in their area of need, Lord God, whether it's for jobs, whether it's for apartments, whether it's for their health, Lord God. We pray, Lord God, that you would answer their needs tonight, Lord God. Lord, we want to especially lift up the sick to you, Lord God, that, Lord, whatever sicknesses, whatever infirmities your people have, Lord God, Lord, you're our healer, Lord God. You heal us from all sickness, infirmities, diseases, Lord God. You restore our souls, Lord God. You restore our bodies, Lord God. You restore every area that we have that needs your healing touch, Lord God. And Lord, tonight, Lord God, we're praying for healing, Lord God. Whatever situation needs healing, Lord God, whether it's our health, whether it's our finances, whether it's our relationships, whether it's an area, Lord God, that seems hopeless, Lord God. Lord, you are the one who can restore it, Lord God. You are the one that can bring healing in that area, Lord God. And Lord, we lift up everything that needs healing in our lives to you, Lord God, because you're our healer, Lord God. And Lord, we thank you, Lord God, for bringing us wholeness and restoration tonight, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Pwedeng tawagin ko ulit si Sister Lai. Hallelujah. Pastor Marinan. Yes, yes. Hirang sa Diyos ang ating buhay. Ikaw at ako'y tanging handog lamang. Di natin ninais na tayo'y isilang. Ngunit salamat dahil may buhay. Ligaya natin nang tayo'y isilang. Pagkat taon ay mayroong damag, sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal, kundi ang taong Diyos ang pinagmulan, kundi tayo umibig, kundi man nabigyang halaga ang buhay nating handog, buhay nating hiram sa Diyos, kundi tayo nagmamahal, sino tayo? Salamat po, Panginoon. Amen. Amen. Ama, salamat sa gabing ito. Salamat na muli ay mo ang bawat isa at inibigay namin ang papuri sa iyo sa gabing ito. At tinatawagan ko na po si Sister Chit upang mag-close up in prayer sa gabing ito. Okay. Sister Chit, bring in. Hello? Okay. Yes. I'm here. Hello? Pwede Do you hear me? i-pass ang may mga tuliranin sa kanilang mga relationship. Okay? Sister Chit? Okay. Ano pa? Ang mga pastors, lalong-lalo na ang pastors ng Pilipinas na they're going through a lot of trials. Yung ding pastor na namatay ang kanyang pamangkin dahilan sa kanilang faith at sila nga po ay
asking for prayers na para protection ang mga ay also. Bakit namatay? Na ano siya? Pinatay dahilan sa faith nila. Ang mga, alam mo na yung mga against sa faith natin doon sa, hindi ko ma-mention, alam mo na yon. Okay. Okay, alam ko na. Okay. Father, salamat po, Ama. Ano pa po? Ang ating mga prayer warriors, mga intercessors. Okay. Salamat po, Ama, sa ngayong gabi. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong pagpapala sa buhay namin. Panginoon, oh God. Lord, napakabuti mo. Salamat po na faithful ka, na dinala naman ng mga dito sa prayer line ngayong gabi. Purihin ka namin, sambahin ka namin, luwalhatiin ka namin ngayon at magpakawalang hanggan. Muted. Salamat po, Diyos ko, sa mga intercessors na tinawag mo dito sa prayer line na ito. Patubayan mo po sila, Lord God. Bigyan mo po sila ng kanilang pangangailangan, Ama. Ito po ang aming tanging takbuhan, Panginoon, Lord God. Ikaw lang po talaga ang makakasagot ng bawat problema ng bawat isa. Panginoon, salamat po sa iyong kabutihan. Panginoon, tinatagpo po mga pastor sa Pilipinas na nanghihina. Lalong-lalo na po yung pastor na namatay ang pamangkin doon sa lugar na, Panginoon, na ang mga anak mo na nagpo-proclaim mga pastor ay, Lord God, na napipiligro. Panginoon, Lord, proteksyonan mo sila, Panginoon. Manguna ka po sa kanila, Lord God. Lord God, paligiran mo po sila ng 1,000 mong anghel. Yung pong Ama, Panginoon, na yung pong pastor na namatayan ng pamangkin dahil sa kanya pananampalataya sa iyo, Panginoon, ikaw po ang mag-protect nila, Lord God. Jesus, ikaw po ang mag-protect sa kanila, Panginoon, Lord God. Oh God, ikaw lang po talaga ang aming takbuhan sa lahat ng oras. Sana mang nangyayari sa buhay namin. Talakasin mo po ang kalooban ng bawat pastor. Amen. Lalo na po doon sa lugar na sila ay napipiligro, Panginoon, Lord God. At ikaw po ang kanilang maging proteksyon, Panginoon, Lord, sa bawat oras, Panginoon, Lord. Paligiran mo po sila ng iyong 1,000 anghel, gabayan mo po sila, Panginoon, at patnubayan mo po at bigyan mo po sila ng kanilang mga pangangailangan, Ama. Oh God, wala pong imposible sa iyo. Oh God, kaya ikaw po, Lord God, ang manguna sa kanila. Huwag mo po silang panghinain ng kalooban, bagkos ay palakasin mo po ang kanilang kalooban, Panginoon, Lord God, at bigyan mo rin po sa kanila sila ng kanilang mga pangangailangan, lalong-lalo na po yung kanilang mga araw-araw na pangangailangan, oh God. Lalo na sa parting pinansyal, Panginoon, maraming pastor na nanghihina dahil walang suporta. Magpadala po ng mga magsusupport sa mga simbahan sa Pilipinas, lalo na po yun sa lugar na ang pag-proclaim na yung salita ay bawal na bawal, Panginoon, Lord. Oh God, sinataas po namin sila, i-encourage mo po sila, Panginoon, Lord God. Oh God, ikaw na po ang maging kanilang pagbigan sa lahat ng oras, Panginoon, Lord. Huwag na po silang hihiwalayan kahit saan sila naroon, Lord God. Proteksyonan mo po sila at bigyan mo po sila ng katalinuhan kung paano na nagbubuhat sa iyo kung paano nila i-proclaim ang salita sa bansang Pilipinas, Panginoon, Lord. Jesus, wala pong imposible sa iyo, Lord. Oh God, ganun din po ang mga pamilya nila, Lord God. Proteksyonan mo po, Lord God, Jesus. Oh God, Lord God, mangusap ko po sa bawat puso. Katulad po ng ngayong gabi na nag-email sa prayer meeting namin sa Times Square ang isang
hindi nakakakilala sa iyo, na ibang relihiyon niya na gusto niya makakilala sa iyo. Ganun din po ang gawin mo sa Pilipinas, Panginoon Lord God. Magbigay po ng conviction sa puso ng tao. Magpakita ka po sa kanila, katulad ng ginagawa mo doon sa mga bansa na hindi madating ng gospel dahil peligro. Pero ikaw po ang humahayo, Lord God. Ang tawag sa iyo ay man in white, Lord God. Panginoon, ganun din po gawin mo doon sa lugar na talagang napaka-peligro sa Pilipinas, Panginoon Lord. Salamat po sa pagdinig mo sa aming mga panalangin. Itinaras ko rin po sa iyo si Pastor Mel at si Pastor Marina. Palakasin mo po sila, Panginoon. Bigyan mo po sila ng kalusugan. Iyaling mo po sila sa anumang gusto ng demonyo, sa anumang masasama, Panginoon. At palawakin mo po ang mga ministry na binigay mo sa kanilang kamay, Panginoon Lord God. Bigyan mo po sila ng pag-ibig niya ng galing sa iyo na mag-flow papunta sa mga tao, Lord. At maraming kaluluwa ang makakilala sa iyo dito sa pamagitan ng Glory Tabernacle, Lord God. At yung pong mga prayer warriors na pinili mo, dinala mo dito sa prayer line. Pinapanalangin ko po ang bawat isa, Panginoon, Lord, na katagpuin mo sila sa kanilang oras na pangangailangan, Panginoon, Lord God. Yung mga walang trabaho, Panginoon, yung nangangailangan ng apartment, Lord. Yung may financial difficulty, Panginoon, Lord. Yung may mga anak, o God, mga pamilya, Lord, na backslide at hindi nakakakilala sa iyo, Lord God. Panginoon, tinataas ko po ang aming mga membro ng Pilipinas, ng aming pamilya, Lord. Ikaw po ang maghibo ng kanilang puso. Ibalik mo po ang kanilang puso sa iyo, Lord God. At hangad po din namin, Lord God, na sila ay maka-experience ng iyong pag-ibig, Panginoon, Lord. Yung pong mga mag-asawa, yung relationship, Lord God, Panginoon, palakasin mo po ang relasyon ng mag-asawa, Panginoon, maging ikaw ang hari ng kanilang relasyon, Panginoon, Lord God. At tulungan mo po ang mga mag-asawa, Lord, na laging nag-meditate ng iyong salita, Lord, para sila hindi maligaw ng landas, Lord. O God, na hindi sila papasukan ng kaaway, ng mga lain ng kaaway, Panginoon, Lord God. O God, magkaroon ka po ipuin mo po yung mga mag-asawa na nagkakasakitan, na magkaroon ng pagpapatawad sa puso sa bawat isa, Panginoon, Lord. Pagpatalim mo po ang pamilya na ikaw ang nagtayo, Panginoon, Lord God, Jesus. O salamat po, Diyos, na pinilin mo ang aming mga panalangin. Salamat po sa provision na binigay mo sa aming pamilya, sa lahat ng pamilya ng mga prayer warriors. Salamat sa mga sinagot mong mga panalangin namin, O Lord God. Napakabuti mo. O kaya, at Lord, idinadalangin ko na yung lahat ng member ng prayer line na ito, Lord, yung mga intercessors, ay dinadalangin ko, Lord, ay saan sila naroon, ay ito po ang mag-bless sa kanila, Panginoon, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa mga taong dinala mo na magkaroon ng gusto na magnalangin para sa kapakanan ng ibang tao, Panginoon, Lord. Ikaw lang po ang makakagawa niya. Mahal kong banal na Espiritu. Gabayan mo po ang bawat intercessor, Lord, at bigyan mo po sila ng lakas at boldness na makapag-share ng iyong salita sa ibang tao, Lord God. At tatagpuin mo po sa kanilang pangangailangan. Salamat po sa bawat isa, Lord God. Purihin ka namin, sambahin ka namin ngayong gabi at patuloy mo subaybayan itong prayer line na ito, Lord God. Na marami pang kaluluwa ang makakilala at matag ng prayer line na ito. Para ng Panginoon Jesus. Amen. Amen, amen. Pagpalain nawa ang bawat isa sa atin sa gabing ito at muli hanggang sa ating pagkikita sa bukas pala. Hallelujah in English. At magandang gabi po sa inyong lahat at hanggang sa muli. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon at tayo po ay magsasara ng papuri. Hallelujah. Unmuted.